we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalavieres. Nagbungkaras na kasulo sa sarong residensya sa Banwaan ning Calabanga, Camarines Sur, uminabot sa ikaduwang alarma. Insidente ning kasulo sa Banwaan ngunya na taon, nagdoble kung ikukumparar kan taong 2022. Si Chris Novello nakatutok. Marikas na naglakop ang kalayo sa residensyang ini sa Barangay San Francisco, Calabanga, Camarines Sur. Pasado alas 10 nin aga kasuudma. Uminabot sa second alarm ang kasulo kung sa iniresponden ini. Kaniba pang fire truck hali sa Banwaan ning Kanaman. Nariparo may kipo kay kasuhapo na nagpaparong na ning aso. Kala mi kung ano lang. Tapos nahiling may igdiyo, may kalayo na. Tapos tigsabihan ko si bayaw ko na may kalayo na dyan sa katait. Sabi ko mag-upload na ko ta ning ano ning fire truck. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan BFP Calabanga, alagad sa mga pigiling na pigpuunan kan kalayo ang faulty electrical wiring. Uminabot man sa haros 40,000 pesos ang winalata danyo sa kasulo, mantang maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. Most probably ang samuyang nahiling duman, base man lang sa declaration kami sa diri, nagponso kalayo sa ceiling. So pag sa ceiling, ang yaon sa namba dyan ng dakulang coast na magpapo ng kalayo is electrical. Day pa man natatapos ang taon, luminangkaw na sa 50% ang inilangkaw kan fire incident sa Banwaan kung ikukumpara ka nakaaging taon. Uminabot na kaya sa 16 ang naikurit na fire incident sa Banwaan poon Enero hasta Nobyembre ngunya na taon na masalangkaw sa 8 kaso na naikurit sa kaparehong peryodo ka nakaaging taon. Katakod kay ni, liwat na nagpagiromdom ang mga otoridad na hilingon ang electrical connection sa harong o establishmento. Tanggalon sa saksak ang mga appliances kung mahali sa harong para malikayan ang mga siring na insidente. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Tulo irido mantang saroan nagadan sa magkakasuhay na aksidente sa tinampo sa Bicol Region. Si Jessica Kalinog nakatutok. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang biglang pagbalyo sa tinampo kan sarong senior citizen na naging rason para mabangga ini kan nagdadangadang na tricycle. Lugad sa lawas ang pigsapo kan biktima na tulos man na idinalagan sa ospital. Nagkauyo naman ang duwang lado asin sinagot na sana kan driver ang gasto sa pagpapabulong kan biktima. May mga pedestrian lane asin overpass ang lugar, kaya ang pakiulay kan pulisya, gamiton ini sa pagbalyo, urog na tuyong rush hour nganing makalikay man sa aksidente. So tuyaman ng mga driver, pag abot po sa mga pedestrian, aramtaman po, pag poblasyon area, sentro, medyo maloy-luway lang kita. Aramta na populated area, business area center, dakol po nag-iibong. Irido man ang sarong persona sa Viracatan, Duanes, makalihis aksidenteng makabangga sa edipisyo kan botika, ang pigmamaneho ka ining pick-up truck. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin idinalagan sa ospital ang driver. Parehong may danyos ang lunadan asin ang porsyon kan botika. Posible po talaga nanin nananganin na po ini para talagang pick up medyo halaba baga po yan naabot kasi sa sabing establishmento. Ito kayo para sa pag-investigaran rin kung paano siya naalanganin duman para nakatapok siya doon mismo sa may establishmento. Sa Baaw, Camarines Sur man, sarong top-down, SUV, asin pick-up ang nagkarambola sa may porsyon kan barangay Agdangan. Susug sa report, pasiring sa direksyon kan Naga City ang top-down kan mag-overtake ini sa nasa inutan na SUV sa may boundary kan Baaw, Bula. Alagad na alanganin asin tuminama sa SUV kan magkabigkuta na pabalik sa iyang linya. Nagkaroon ng bump, natos yung sinasakyan nilang motorcycle with sidecar papunta sa left side sa opposite lane, which is tumama siya sa left side ng Navara. Yung lulan po ng motorcycle with sidecar, which is yung driver, is dead on the spot. Then yung passenger niya injured din.
Pigtutubodan na nakainom ang driver kan top down. Sa presente, nasa proseso naman subuot na mag-areglo ang mga imbueltong lado. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, man iba-ibang weather systems pa man ang nagtitinir na makakaapektar sa nasyon asin posibleng magdaranin pag-uran sa pirang lugar. Kabalad dyan ang shear line, easterlies asin duros amihan. Ang easterlies iyuan mainit na duros gikan sa kadagatang Pasipiko, mantang ang amihan naman iyuan malipot asin alang na duros gikan sa Siberia. Mantang sa pagsasabatan kan easterlies asin amihan, nabibilog ang shear line na nagdadaraman nin pag-uuran. Basado sa datos kan Metro Weather, posible ang uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, mantang makukusog na uran ang posibleng maeksperiensyahan sa pirang lugar. May tsansa man nin pag-uran sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, asin Masbate. May mga pag-uran man na piglalauman sa natatadang parte kan Luzon, maging sa Visayas, asin Mindanao. Paglawod kan mga parasira sa banwaan nin Calabanga, Camarines Sur sa San Miguel Bay, balik normal na. Mga residente na nagbabadi, inaprobitsaran naman ang mainit na panahon para makabalad nin mga sira. Para sa bilog na detalye, nakatutok live si Chris Novello. Chris? Kate, labian pasasalamat kan mga parasira sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur nin hulita nakalawod na ang mga ini. Yan makalispirang aldaw man sindang matengga nin huliyan sa maraot na kamugtakan kan panahon. Tinugutan ng maglawod kan Philippine Coast Guard ang mga parasira sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Ini makalis magrahay na ang panahon asin nagkalma naman ang hukol sa San Miguel Bay. Para sa parasira na si Alfie, sa ibong kan maluya pang dakop, pasalamat man ginaray sinda, naliwat na sindang nakalawod. Okay naman po, nakaraos. Kalmada na, nakalawod na kami, okay naman. Piga-probitsaran man kan mga residente nagbabadi ang mainit na panahon, para ibaladan mga siranadakop sa San Miguel Bay poon kasuudma. Para sa mga nagpo-produce din dried fish dito sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur, labing kaimportante ang init kan saldang sa pagpapaalang kan mga sirang nadadakop dyan sa San Miguel Bay. Inaabot kaya nin 2 aldaw ang pagpapaalang sa mga sirang ini, antes ini makaabot sa mga merkado publiko. Aminado man ang pirang residente na dako lang angat sa indaan mga nakaaging pag-uuran na nakaapekto sa indang hanap buhay. Tambay, mayaman iba. Yung malang inasahan mi. Nagpapasalamat kami ta. Tinanong kami alaw ng magsaldang. Ini lang hanap buhay, may balad sira. Kate, haros mayorya kan mga residente sa nasabing lugar ang mga parasira o kaya naman nagbabadi, kaya paglaom kan mga ini nalugod, magdagos-dagos na ang pagrahay kan panahon, urog na sa mga masunod pang aldaw. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. VP Sara Duterte pinanginotan ang inaugurasyon kan Last Mile School Building sa Catanduanes, asin Sorsogon. Uyan report. Pinanginotan ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte ang inauguration as in turnover ceremony kan Last Mile School Building sa Dororia National High School sa Dororian Higmoto, Catanduanes. Kaibanan kaini si Senator Amy Marcos sa aktibidad. Benepisyaryo kaini ang mga lugar na nasagad o geographically isolated and disadvantaged areas. Pagdating po sa edukasyon, walang mahirap, walang mayaman kapag nakapagtapos na po sila. Dahil yung oportunidad, pareho na po para sa kanilang lahat. Sunod na binisita ni Duterte ang kaparehong aktibidad sa Cristo Elementary School sa Donsol, Sorsogon. Dakula man ang pasasalamat kan DepEd Bicol sa programang ini na makakatabang sa mga hararayong eskwelahan sa rehiyon. Ito po ay ngayon lang nabigyan ng pansin ang mga nasa liblib na lugar. Kaya we are very happy. Maging ang mga magurang kan mga estudyante, labi man ang kaugmahan urog na taan sa indang mga aki man sana ang enot na makikinabang sa nasambitan ng programa. Siyempre, masaya. Masaya po. Ano nila dati? Dati kasi ang teacher dito 3 lang, ngayon madami na. Kaya siyempre kahit papano
masaya yung mga bata kasi natutulungan sila ng maayos. Sa Riyong Bicol, kabilugang 639 na mga eskwelahan ang nasa irarom kanasambitan ng programa. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang kakanan sa Naga City nagpautob nin pagmahal sa kada takad nin maluto. Kun gurano asin kun ano ang rason, aramunta sa report ni Chris Novello. Daimali kayang makubanan ni Sam nakasabay kan pagmahal kan mga barakalon. Maski pala ng takad kan maluto sa pibabakalan niyang kakanan sa Naga City, ang nagmahal naman. Kung dati kaya 12 pesos na ang kada takad ka ini, alagad ngunyan, nagabot na sa 15 pesos per serving. Kabus naman po baga mo niyan, nagmamahal ka. Epuan na lang po garo i-budget ang kwarta. Paliwanag kan pirang kakanan sa syudad, epekto inikan pagmahal man sa presyo kan binabakal nindang bagas. Mahal naman ang bagas, saka nagkukulang po ngunyan ang satuyang supplier kang bagas. Nahuri na po nga ni kami mag price increase, kung dai kami mamahal, baka po day naman makabalik ang samuyang puhunan. Sa monitoring kaya kan Market Enterprise and Promotions Office, naglangkaw pa ning piso hasta 2 pesos per kilo ang regular milled as in well-milled rice. Ngunyan po kaya ang kuami man mahal naman. 2.4 na ang puhunan mi, kang ang well-milled. Ang regular 2.350, last na po nga na yan, mayo na kami nakukuha. Nakadagdag pa subutig di ang mga nag-aging pag-uuran kung sa hindi nakabuunag ang mga kumprada ning paroy. Sa ibong kan nagbahal na takad kan maluto, nagpagiramduman ang Naga City LGU sa striktong papapautob kan half cup of rice ordinance. Whatever the price kang 1 cup of rice sa mga business establishments, still i-maintain itong half cup rice ordinance. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga paratienda sa gilid kan tinampo sa Hanawan o Campo Camarines Sur nakatalaan ng ilipat sa ipigmumukna na Hanawan Public Market. Alagad magiging bentahan sa bagong pwesto, iyo ang pigahandalan ngunyan kan mga pirang mga paratienda. Si Jessica Kalinog para sa detalye. Para sa mga biyahero, bako nang bagoan porsyon na inikan banwaanin o kampo. Crossing kan Barangay Hanawan kung saan nasa gilid sa nakantinampuan merkado. Alagad sa masunod na taon, ang mga pwestong ini piglalauman ng mailipat sa ipigmukna na Hanawan Public Market na yaon sa naman sa parehong lokasyon, alagad mas harayo na sa tinampo. Dakulao na bagay ining tabang sa mga tao ta, inot na inot, dakol ning maakomodar ang tao, dakol ang pining kuminda, o kaya mas dakol ang kaluag ang pini. Bintahin duman kasi mas kumbaga sa private to, tapos malinig siya. Kaysa digdi mga delikado man ang God's highway. Kasi ang highway kadala sa makanin ka maaksidente digdi. Malay mo baka sarong alo kami nalang mabanggaan kan mga nag-aaragi digdi. Kadaklan sa mga paratsenda digdi, haros dekada naman ang haloy na nakapwesto sa gilid kan tinampo. Arog na sana ni Nanay Violeta. Sigun sa iya, kung makalipat na nin pwesto, day naninda po problemahon kung biglang mag-uran. Day naman mababasaan mga paninda, asin day naman malalabuyan ang tindahan. Alagad an sa indang paghandal. Ang piglalauman may baka yago kon mang day may aram kung maluya duman ang bintahan. Taharayo na kaya sa gilid kan tinampo. Sigun sa project engineer kan edifisyo, mayo nin dapat na ikahandal ang mga paratsenda pag-abot sa sales. Urog na kun matapos na ang widening kandalan asin mabilog na ang parking lot sa lugar. Mas magiging accessible man kaya ini sa publiko. Ang kagandahan po kasi niyan, pwede siyang pang stopover ng bus kasi may parking lot eh. So, madami talagang tao na bababa doon sa palengke. Hindi nila poproblemahin yung sales nila, gawa ng matao din talaga. Ang Hanawan Public Market, pinagibo asin pagsadiri kan sarong pribadong abogado sa paglaom na magkaigwanin komportable asin salbadong mapupwestuhan ang mga paratsenda. January 2024 ang target na soft opening kaini.
81 stalls ang pwedeng okuparon kan mga nagtitinda nin dry as in wet goods. Nakatalaan pa man na pag-ulayan kung guranoan magiging bayad sa pag-okupar kan kada pwesto. Alagad pigsertoma ni Engineer Mark Cades na magiging abot kaya sa naini para sa mga paratsenda. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 14 pamilya na nakaistar sa dagang pagsasadiri kan gobyerno sa Naga City apektado sa ipinaluwas na writ of demolition kan korte. Mga apektadong residente hagad na mairelokar sinda. Uyan report ni Chris Novello. Kanya-kanya nang hakot ng mga gamit sa harong ang pirang residente sa Zone 4 sitio sa Lunggigi sa Barangay Cararaya, Naga City. An iba sa mga ini, kusa naman na nagtatanggal ng yero asin paggaba kan semento na pundasyon kan sa indang harong. Nagpaluwas na kaya ng writ of demolition ang korte para gabaon ang nasa 14 harong sa lugar na sakop kan 4.2 hectares na pagsadiri kan gobyerno. Taong 2021 kan magkarasuhan ang kampo kan mga residenteng nakaistar sa lugar, Department of Agrarian Reform o DAR asin personang inawardan kan daga. Ngunyan, nag-issue po ang court ng writ of demolition dated May 25, 2023. So nagagi na po yung proseso, kompleto na po, sobra ng pakiulay. Kaya ngunyan tayo implementar po yung decision po kang usgad. Nagapila pa man subot ang kampo kan mga residente, alaga dininay ini asin nagpaluwas ng final and executory decision ang korte. Saro sa mga apektado kan demolisyon si Heidi na nakikiupasan na sa sarong harong sa lugar. May mang kitang maginibo, sir. Kundi talaga masunod kita tayo ang kuyan. Saka nangungupahan lang kami, sir. Yung mga gamit may okay naman. Agrangay man ni Heidi asin tracing iba pang pamilya na nakaistar sa lugar ang relocation na manlilipatan ninda. Saro pa po si mga lilipatan nindang lote, di pa man nakakuyan. Kaya masaklap ka ni sa insi na ma-restar sa hindi maturog. Gigibaw mo lang ng paagi para matabangan sinda. Yaw po kami di para mag-provide ng security bako po sa sarong parties lang. So both parties po is yaw kami di para mag-secure na i-depend ang rights ninda. Sa presente, padagos man napighanapan kan LGU ng loteng manlilipatan ang mga apektadong pamilya. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kasabay kan ika-14 taon kan Maguindanao Massacre o ang pigkukonsiderar como pinakamakangirhat na insidente sa media industry. Sarong aktibidad ang kinundusir kan mga estudyante kan Bicol University College of Arts and Letters sa Legazpi City como pagrumdum sa mga media practitioners na binawian nin buhay. Pinuunan ini sa sarong banal na misa na sinundan kan programa kung sa inpirang media practitioners ang nagsirbing resource person. Kan banggina, sarong candle lighting ceremony ang kinundusir kan mga estudyante como pagrumdum sa mga nasayang na buhay, mantang pigigibo ang sa indang mga trabaho. Simbolo man subuot ang aktibidad kan paglaom, pagiging pusog asin pagkasararo sa laban, tanganing dai naliwat mautro ang nasambitan ng insidente. Lagi natin din sinasabi na ang pinaka-greatest na trahedya ay hindi naman talaga yung mamatay kundi makalimutan. So this is our way of remembering with that sense of outrage so that this will not happen again. Now more than ever, we need the numbers. We need more journalists to fight for our advocacies of defending press freedom, protecting the lives of the press, and stop the killings. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Iligal na droga asin badil na kumpiskar sa sarong drug personality sa Pili, Camarines Sur. Rank 3 sa Municipal Drugs Watch List kan Banwaanin Ocampo, arestado. Mantang mas pinahigot na police visibility sa Banwaan, pigtututukan kan kapulisan, ngunya napaparanina ang holiday season. Si Jessica Kalinog nakatutok.
patong-patong na kaso ninhuli sa iligal na posesyon nin iligal na droga sin badil, pati inaan pagbayular sa nagpapadagos na Comelec gun ban. Ang kakahampangon ngunyan kan 63 anyos na si alias Ulysses kan barangay Binanwaan ng Norte, Pili, Camarines Sur. Sa ikinasang buy-bust operation kan mga otoridad kan Nobyembre 23 nin Banggi. Nakuha sa posesyon kaini, anapat na sa nin pigtutubudang shabu asin sarong kalibre 45 badil. Kabali na ang nagkapirang bala asin magazine. Iniisip niya siguro na kung yung kaso, magkipagsabayan na lang siya. Kaya lang, siyempre naiinutan naman ang bubulaga. Hindi naman po sila nakakahiro. Pero usually, ang purpose nila kanya is maging protection nila sa diri nila. Sa parehong aldaw na pasakamot man kan Ocampo Municipal Police Station ang pigkokonsiderar na rank 3 sa Municipal Drugs Watch List. Tulong sa nin illegal na droga ang nakumpiskar sa 30 anyos na suspetsado. Nakarank 3 na po nga siya, klasipikado na po siya duman sa medyo may pigkukuhanan na huruhalangkaw na kuyang kan illegal drugs. Kasuudma na ilansar naman ang balay silangan sa Banwaan na piglalaomang makakatabang na madugangan pa ang siyam sa 25 mga barangay na drug cleared na, asin saro na drug-free barangay. So, 15 remaining na barangays, iyo po ang ongoing process mi po ngunyam. Pig-estimate mi po na kabangaan kang taon 2024, ma-drug-free na po ang munisipyo kan Ocampo. Nakaalerto asin mas pinahigot man ang police visibility ngunyan kan hepatura. Mantang nagdadangadang nakayaan kapaskuhan, pigbabantayan kan kapulisan ang presensya kan mga iligal na transaksyon, urog na ang mga mapurbar na maimbuelto digdi. Uli sa pangangaipong pinansyal ngunyan na holiday season. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga bagong elihidong opisyal sa barangay, pigsairarom sa oryentasyon kan kapulisan dapit sa paglaban kontra droga. Uyang report ni Rosie Nieva. Pigsairarom sa orientation kan kapulisan ang mga bagong opisyal kan barangay sa Banwaan, Daet, Camarines Norte. Dapit sa gagampanang responsibilidad kan mga ini pagabot sa paglaban sa iligal na droga. Kabali sa mga itinukdo ang manungod sa anti-illegal drug operation sa saindang mga nasasakupan na lugar. Makalihis kaya ang eleksyon, syerto subuot na mababa guman ang komposisyon kan mga barangay Anti-Drug Abuse Council na nakatutok sa mga programa kan DILG kontra sa illegal na droga. Para ipaalam sa kanila, lalo na dun sa ating mga bagong halal, kung ano yung mga programa ng ating PNP, particular dito sa illegal drugs. Sa katuyuhan na mas mapahewas ang kaaraman kan mga hovenes sa maraot na epekto kan illegal na droga, inagi-ini kan PDEA asin DepEd Catanduanes sa sarong digital slogan poster making contest asin drug-free workplace orientation. Nasa 10 mga pribado asin pampublikong eskwelahan gikan sa manlain-lain na lugar sa probinsya ang nagpartisipar sa aktibidad. So we are aiming to have an increased awareness sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan, on the ill effects of illegal drugs. Mientras tanto nganin maging drug-free ang mga eskwelahan, nagkondisir man in orientation ang PDEA, maging sa mga empleyado asin para tukdo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nagkapirang spillway sa Banwaan nin Lupi, Camarines Sur, anday ipagiraray pigpapaagihan sa publiko huli sa pagsupay nin tubig. Kabala sa mga spillway na ini ang poblasyon Barrera Jr. asin Pulantuna, San Jose. Abot pa kaya hasta tuhod ang level kan tubig sa nasambitan ng mga lugar. Susug sa MDRRMO kan Banwaan, sa ibong kan pagluya na kan namamate ang pag-uuran, halangkaw pa man giraray ang level kan tubig sa pirang salog, kun kaya inaabisuhan ang mga residente na dain na muna magbalyo sa apektadong lugar, tanganing malikayan ang mga aksidente. Huli sa namatay ang maraot na kamugtakan kan panahon kan mga nakaaging aldaw sa Bicol Region. Apektado man kay ni maging ang biyahe sa Matnog Port sa Sorsogon. Nainaan kaya ang biyahe kan mga roro sa napasiring sa Visayas, kaya naglaba ang pila kan mga lunadan sa Maharlika Highway. Apwera kaini pirang tulay asin tinampo man subuot, pag-abot nin Samar area, ang naapektaran huli sa mga pagbaha asin landslide. Huli kaini nagtao ang PCG nin mga alternatibong ruta na pwedeng maagihan kan mga lunadan na mabalyo pasiring sa Visayas, tanganing malikaya na ma-stranded sa halabang pila. Sa pakikipag-coordinate namin sa Coast Guard Station Commanders ng Allen, may mga
hindi po madaanan ng mga malalaking truck yung Palanet Bridge and Dangkalan Bridge. Ang nakakadaan lang po yung mga light cars and buses. Pwede nang maaprobitsaran kan mga pilienyo ang libreng wifi o internet sa laug kan munisipyo kan Banwaan nin Pili, Camarines Sur. Maa-access ini sa apat na live sites, partikularmente sa may opisina kan DTI Negosyo Center, Pili Sports Cultural Complex, Plaza Cimarrones asin sa Pili Municipal Hall. Ang nasambitan ng proyekto iyuan parte kan free wifi for all na programa kan Department of Information and Communications Technology. Sigun kay Pili Mayor Tomas Bongdalonta Jr., saro sa mga mayor na obheto iyuan matabangan ang mga estudyante sa saindang pagklase, pati na ang iba pang mga residente, empleyado asin opisyales na kaipuhan nin internet. Pwede man na makapurbar kaini. Apara sa free wifi sa munisipyo, igwaman kan parehong pasilidad sa may Central Bicol State University of Agriculture sa may San Jose, Pili. Pinakadakulang historical action drama kan GMA para sa 2024 na Pulang Araw, syartong kaabang-abang. Mantang Philip Salvador, favorite co-star ni Ruru Madrid sa Black Rider. Uyan report. Liwat na bubuhayo ng Satuyang Dugong Pinoy kan pinakadakulang historical action drama kan GMA para sa 2024 an Pulang Araw. Babalikan kan serye ang mga istorya nin tibay, isog, sakripisyo, asinan pagiging makabayan kan mga Pilipino kan panahon kan mga Hapones sa nasyon kasabay kan World War II. Mairibanan sa Pulang Araw sinda kapuso primetime Princess Barbie Forteza, First Lady kan primetime na si Sanya Lopez, pambansang Ginoo David Licauco, asinan Asia's multimedia star Alden Richards. Ang tabayanan ang produksyon kan Pulang Araw, katuwang ang mga istoryan asinan World War II survivors. Pigbuyagyag ni Ruru Madrid na ang veteranong aktor na si Philip Salvador ang sa iyang paboritong co-star sa full-action series na Black Rider. Sigun kay Ruru, labian pasasalamat niya digdi huli sa pagtukdo sa iya kan mga dapat niyang gibuhon nganing mag-improve pa sa pagiging action star. Punsubot sa paghiro, pagbado asin expressions, pigtutukdo kay Nisa sa iya. Sa serye nagsisilbi man ang karakter ni Philip, naggiyak ang karakter ni Ruru sa paghanap ng hustisya como si Black Rider. Ang tabayanan sinda sa Black Rider tuyong 8 p.m. sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 31 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.